Samantala, mas pinatatag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suporta sa mga Pilipinong atleta matapos doblehin ng Malacanang ang mga insentibong matatanggap ng pambansang kupunan na sumungkit ng mga medalya sa katatapos ng 33rd Southeast Asian Games noong nakarang buwan sa Thailand. Para sa detalye, narrative report ni teammate Paulo Salamatin. Mabuhay ang atletang Pilipino! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng mga incentives para sa pambansang kupunan na nagbulsa ng mga medalya sa katatapos ng 33rd Southeast Asian Games noong nakarang buwan sa Thailand. Sa ginanap na Athletes Homecoming Celebration kamakailan sa Foro de Intramuros sa Maynila, binigyang halaga ng Pangulo ang disiplina, tibay ng loob at mga sakripisyong ginugol ng mga atleta para itaas ang bandera ng Pilipinas sa international stage. Tinukoy ng Pangulo ang pang-anim na pagkakapwesto ng Pilipinas sa overall standings, bit-bit ang kabuuang 277 2025 SEA Games medals bilang patunay ng pag-angat ng antas ng palakasan sa bansa bilang konkretong anyo ng pagpupugay. Inanunsyo ng Malacanang na ang tanggapan ng Pangulo ay magkakaloob ng karagdagang cash incentives na tutumbas sa mga itinakda sa Republic Act 10699. Ang mga halagang ito ay bukod pa sa mga insentibong ipinagkakaloob ng Philippine Sports Commission sa tulong ng PAGCOR at ng Philippine Olympic Committee. Para sa mga gold medalists, may tig-isa kayong 300,000 piso for the gold medal. Sa mga nag-uwi naman ng silver, may 150,000 piso ang bawat isa sa inyo. Para sa mga bronze medalists, may 60,000 ang ninyo. Magkakaloob din ng Office of the President ng tig-10,000 piso ang mga atletang nanalo sa ibang palabok bukod sa SEA Games. At maraming salamat po mga atleta sa binigay niyong karangalan last SEA Games sa Thailand in spite of everything. Alam niyo na po yon kung bakit. Magpakumbaba, magpakahusay, magtulungan. Ibigay nyo ang puso ninyo para sa bayan. This is Team Pilipinas. Make us proud. Mabuhay po kayong lahat. Partikular ding binigyang pansin ng Pangulo ang mga makasaysayang tagumpay ng mga atleta gaya ni Alex Ayala na kauna-unahang Pilipinas sa loob ng mahigit 26 na taon na nagkamit ng ginto sa women's singles tennis sa SEA Games. Pinuri rin si EJ Obiena na nag-uwi ng ika-4 na SEA Games gold sa men's pole vault. Gayon din ang Philippine Women's National Football Team na nagatid ng kauna-unahang gintong medalya ng bansa sa women's football. You have all proved that success is not accidental. It is earned every time you choose to show up and you choose to rise again and again. Binigyang din ni Pangulong Marcos na may medalya man o wala, ang lahat ng atletang lumaban para sa Pilipinas ay itinuturing ng mga kampiyon ng sambayan ng Pilipino. Siyempre naman, it's always an honor to represent the Philippines, and no matter where we are in the world, we really want to do our best in any competition. So I feel very honored to be able to represent the Philippines and to bring home the gold. Sobrang laking po tulong po yun sa amin na bibigyan po kami ng incentives. Lalong-lalo na po kami po nakakatulong din po kami sa pamilya namin. Nakakapagbigay kami ng inspirasyon sa ibang atleta, sa mga kabataan na nag-inspire sa amin. At ayun, itong event na to, very special dito para sa amin dahil kami mga atleta po, ngayon lang po kami nagsasama. Just really grateful that, it's really that he shows so much support for our athletes. So I'm really grateful to be a part of that. I'm grateful to be a part of his administration, to be a part of history in Bangkok last year. Muli ring tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagpapalakas ng sports development program sa bansa, kabilang ang pagpapalawak ng grassroots sports, pagpapabuti ng mga pasilidad at mas malawak na suporta sa mga atletang lumalahok sa pandaigdigang kompetisyon. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.